Magandang buhay sa atin mga ka-brother, ka-tiits. Pinabati ko po kayong lahat. Shout out sa mga project natin dyan. Happy hunting. Bago po natin tatalakayin ang video ito, please subscribe my YouTube channel, Brother Tiits Vlog, and like, comment, and share para updated tayo sa susunod pa ng mga video. Keep on watching mga ka-brother, ka-tiits. Mga ka-tiits, ka-brother, ang usapin ito ay tungkol sa paano gagamitin ng wasto ang mga locators sa treasure hunting. Ibahagi natin dito kung paano gagamitin or how properly used treasure hunting gadgets at sa mga pangunahing gamit sa mga preliminary investigations ng mga site survey. Maliban sa decoding ng mga signs and symbols or tinatawag nating remapping sa area kung saan matatagpuan ang prospect's target, kung saan nakabaon ang nakatagong treasure. At sa mga di pa marunong magbasa at mag-decode at nakasalalay lamang at basihan sa paglocate ng treasure sites ay gumagamit ng mga locators, maging manual man ito o electronics. At anong pagkakaiba at wastong paggamit ng mga ito para makuha at matumbok ang exact location ng mga deposito. Ang paghahanap ng kayamanan sa treasure hunting gamit tulad ng long-range locators gamit ang frequency signal ay karaniwang nakabatay sa teknolohiyang kagamitan. Ang bawat uri ng metal o bagay sa ilalim ng lupa ay may kanya-kanyang reaksyon ng mga signal sa mga electromagnetic waves depende sa frequency na ginagamit. May mga kagamitan na tinatawag na LRL, long range locators, manual or electronics, na sinasabing gumagamit ng molecular frequency ng gold at ginto o sa iba pang mga mahahalagang metal na nakatago sa ilalim ng lupa upang mahanap ito mula sa malayo. Ang molecular rotation or rotational frequency na nagmula sa long-range locator, ang mga molekula ay umiikot din sa kanilang axis. Ang bilis ng pag-ikot na ito ang tinatawag nating rotational frequency. Mas maliit at mas magaan ang molekula, mas mabilis itong umiikot. Sa manual man o electronic, ang pagkaiba lamang sa function ng manual ay ang koneksyon sa enerhiya is body energy at ang electronics naman, ang koneksyon sa enerhiya is battery operated. Mahalaga ang molecular frequency sa siyensya tulad ng chemistry at physics. Tinatawag itong signal absorption. Ang bawat molekula ay may natural frequency. Kapag tinamaan ang molekula ng electromagnetic radiation, halimbawa ginto or gold, pangunahing hinahanap sa treasure hunting, lalo na sa usaping Yamashita treasures. Ang gold ay conductor. Ang gold sa tagal ng nabaon sa lupa, na-create ito ng tinatawag na ionic. At ito ang hinahanap ng mga locators natin kung saan tayo makakahanap ng tamang spot or digging site. Nahanap natin at malocate ang exact location kung saan may malakas na signal na tinuturo ng mga long-range locators. The treasures buried or gold prevent heat sa ilalim ng lupa, kaya ang electromagnetic radiation nito sinisipsip ng molekula ng mga system natin sa unit. Ang enerhiyang iyon, lingid sa kaalaman, sa wala pang mga electronics locators, noon mayroon ng mga manual locators
unang kagamitan like LRADs at pendulum at tinatawag itong divine tools. Pati mga Japanese wand, aurameters, LRAD locator. So unang ginagamit nito ay ang mga German at mga American. Kaya wala pang mga electronic gadgets ay meron ng gumagamit ng mga manual even sa mga foreigners, sa mga early treasure hunters. Kasunod nito, ang mga Japanese din gumagamit ng mga pendulum at Japanese wand. At kasunod nito ay yung mga aurameter ng mga Pilipinong nakaunang gamit sa aurameter at single LRAD. So sa usaping ito, tinalakay natin about locators. Para sa akin bilang karanasan sa treasure hunting, manual man or electronics, pareho lang sa wasto at tamang paggamit. Ang tanging lamang-lamang sa electronics sa kumpara sa manual kasi ang mga electronics ay may selections target. Unlike sa manual ay isang pagpipilian lamang. Kadalasan ang target nito ay gold maliban sa may mga balabala na manual gadget. Lalo na sa mga baguhan nating mga ka-brother dyan, na mga katiits, baka makatulong ito. Kailangan natin ng panahon para mabihasa sa paggamit ng locators, mapamanual man o electronics. At ako'y naniniwala sa kasabihang lahat tayo unique. Ang paniniwalang hindi lahat ay may gift o talent ay madalas na isang maling akala o misconception. Ang katotohanan ay ang bawat tao ay natatangi, unique at binigyan ng kanya-kanyang talento o kakayahan. Kadalasan ang isyu ay hindi ang kawalan nito, kundi ang hindi pa natuklasan o hindi napaunlad o pagkukumpara sa sarili sa iba. Lahat may gifts and talents. Binibigyan din ito ang taong walang silbi. Ang talento ay natural na kakayahan o tinatawag na natural ability na kusang lumalabas. Ang talento ay nalilinang sa paglipas ng panahon sa pamagitan ng pagsasanay. Kaya para sa mga baguhang katiits ka brother, ibinahagi ko ito para mas mabilisan natin ma-familiarize ang tamang paggamit ng treasure hunting tools. Most of all, itong mga locators. Mga ka-brother, ang usaping ito, nag-uukol lamang sa mga locators at may tatlo lamang itong basihan sa paggamit. Balanse, control, at timing. Step 1, ang tinatawag nating balanse. Ang balance na paghahawak ng locator ay critical para sa mga baguhan pang gumagamit para sa katatagan at pagtumpak na paghawak. Tiniyak nito ang pantay or not unbalanced. Nito called force distribution. Ang tamang balanse ay pumipigil sa maling galaw o pagkasira ng maling direksyon o maling pagtuturo. Bagkus, ilulokit ka nito sa tamang lugar kung saan ang hinahanap mong target. Bakit? Kahit sabihin man natin na kusang tumuturo ang gamit sa hinahanap kung mali din naman ang tamang paghawak nito at balanse. Ang mga locators ay dinisenyo ng naka-power steering motion. Kaya pag ma-unbalance ang pagkahawak nito ay may distraction na yun sa performance ng locators na ginagamit natin sa paglocate ng mga buried treasures. Step 2, ang tinatawag na control. Ang pag-control sa treasure locator o long-range locators ay nangangailangan ng technical na kaalaman. Una, itakda ang locator sa particular na metal na hinahanap, gintuman, pilak at iba pa para di makasagap ng ibang frequency o maling signal. Pangalawa ay hawakan ang locator ng magaan at balanse at dahan-dahang maglakad habang saan nagkaturo ito sa prospect target. Maglakad at mag-focus. At nakapokus ang antenna sa target area. Tinatawag itong power
of control o tamang power level sa target ay matumbok natin ang exact location ng treasure spot. Step 3 ay ang tinatawag na timing. Ang tamang timing ay walang malakas na hangin. Ang malakas na hangin ay maaaring makaapekto sa sensitibong galaw ng mga locators, lalo na sa mga long-range locators. Dapat ang gumagamit ng mga treasure locators ay kalmado ang kalooban dahil ang locators ay nangangailangan ng mataas na konsentrasyon. Seryoso, ang katahimikan sa paligid ay nakakatulong sa mas tumpak na pagbabasa ng signal. Ang paggamit ng locator ay nangangailangan ng matinding practice at pasensya para makabisado ang timing o tamang reaksyon sa depositong hinahanap upang di magkaroon ng maling signal o galaw. Ibig sabihin nun, maling signal or fake positive ang magiging resulta sa walang timing sa paggamit ng locators. Kaya posibleng hindi ka makatapak sa tamang spot kasi ma-out of control ka sa kakaikot ng mga locator nyo. Sa inakala, yun na yun ang target. Posibleng mali pala ang tinuturo nitong tinatawag na fake positive, malayo lang sa deposito dahil nasa gip ng locator ay tanging singaw lamang o aura ng frequency sa ilalim ng lupa. Hanggang dito na lang mga ka-brother, ka-tits, at maraming salamat sa panonood at naway mapulutan ng aral, lalo na sa mga baguhan nating mga ka-tits. Maraming salamat sa panonood mga ka-brothers. This is Brother Tits Vlog. Huwag kalimutan mag-click ng subscribe at click the notification bell at para updated tayo sa mga susunod pang mga videos. At experience po lamang ang binahagi natin dito, mga ka-brother. Hanggang sa muli, God bless us all. Thank you.